kapatid. So God bless you all at bago ko makalimutan ay kayo lubos na nagpapasalamat sa invitation. Kamakailan lang naman yung fresh pa yung nag-meet kami ni Pastor Edgar nung nag-Thanksgiving naman si Pastor Claro doon sa San Roque ba yun? Okay, sa Gilgal campsite nila na ano. So akala ko ay magtatagal pa kasi sabi ko ay sige lang kung may mga gawain at gusto nyo makabahagi kami ay open naman kami na pumunta pagkat totoo lang ay namimiss talaga natin ang bawat isa. Okay, at kung mayroon man tayong panahon na mahabang hindi nagkikita, hindi ibig sabihin mga kapatid ay negative thinking tayo doon na nakalimutan namin, nagkalimutan kundi tuloy-tuloy lang pong tayo ay gumagawa, busy sa gawain. So, okay? Okay, nakita ko sila mga kapatiran sa Antipolo. So, lahat po tayo mga kapatid, marami mga old-timer na po dito at siguro yung mga bago ay hindi nila na masyadong kabisado pero totoo po yung sinasabi po ni Brother Edgar. Meron pa nga akong proof dyan na sinave ko sa cellphone ko na one time nasa beach po tayo, that was 90s. Okay, binata po sila mga kapatid ay nagkaka-fellowship na po. So talagang hindi tayo nagsasawa sa fellowship natin sa ating Panginoon. At sa mahabang panahon ay nagpapasalamat tayo dahil sa biyaya ng Panginoon ay hanggang ngayon nandito pa rin po tayo mga kapatid. Ang lahat ng ito, ang Diyos ang gumawa. Sabi nga ni Haring David doon sa Psalms 57, sabi niya doon, I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. So, ibig sabihin niya mga kapatid ay nire-recognize niya na ang Diyos na nakataas-taasan sa lahat ay siyang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay, sabi niya sa akin, sabi niya. So, hindi lang siya yon. Because the same God na kanilang sinasamba from the time of Abraham hanggang sa lahat ng binhi ni Abraham ay the same God pa rin na hindi nagbabago mga kapatid. At siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Regardless how much ups and downs or divisions or trials nating dinaanan, tasting after tasting, trial after trials mga kapatid, lahat ng sufferings kanina ay dinaanan mga kapatid ay nandito pa rin po tayo mga kapatid. Sinong gumawa niyan? Walang iba yan mga kapatid. Ang kamay ng Diyos mga kapatid. Amen. Na siyang kumilos upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So it's all by grace mga kapatid. Kaya nga ang mahalaga sa atin mga kapatid, hindi lang tayo naglilingkod sa sariling vision natin na pangarap na parang may goal lang tayo mga kapatid. Kasi minsan sasablay yon. Ganyan din ng iba eh. Pinipilit nila ganito kami, ganito ang gusto naming gawin. Pero mga kapatid, we just trust in God's view about you. Kung ano yung nakita ng Panginoon sa atin mga kapatid. Amen. Pagkat ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay simula pa noon doon sa kaisipan ng ating Panginoon, alam niya tayo, kilala niya tayo mga kapatid. Sabi ng Bible, we are in Him before the foundation of the world. So we are in Him, we are in Christ. Kasama tayo sa kanyang plano mga kapatid. And we are the attributes of God. Praise God. Kaya sa panahon po natin ito mga kapatid, I believe ang true church ng ating Panginoon by sa kanyang kamay na humawak sa atin mga kapatid, kaya magagawa natin tayo po ay lalong mapagpakumbaba sa ating Panginoon. Of course, hapon ngayon, nakita ko na marahil yung ilan ay napagod din. Yung iba ay natural spiritual eh. Nabusog tayo kanina sa natural. Binusog una yung ating kaluluwa. So hiling ko lang mga kapatid na naway maliksi pa rin tayo kasi minsan ang katawan po natin kapag nabusog gusto nating humiga, makapagpahinga. Pero hindi pa oras ng pagpapahinga pagkat ito yung ating pagpapasalamat at gusto pa nating i-enjoy kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin. Kaya naniniwala ako na kapag tayo ay nasa bahay ng bahay-sambahan, gawain ng ating Panginoon mga kapatid ay lagi nandyan yung ating pong humbleness,
reverence before the presence of God, mga kapatid. Hallelujah. Pagkat sino tayo nga, di ba? Niligtas tayo ng biyaya ng Panginoon. Sino tayo na parang magmamayabang, mga kapatid? Kahit gaano na tayo katagal sa gawain ng Panginoon, still, pakiramdam natin, nagpapasimula pa lang tayo. Di ba, Joey? So, we enjoy sharing, mga kapatid. So, lagi nating ginagawa ito, hindi common ang gawain sa atin ng Panginoon. We always create a right atmosphere, a good atmosphere, mga kapatid. When we worship the Lord, amen, para madamay natin ng iba. Kung iba hindi makapagtaas ng kamay, palagi tayo pa rin nagtataas, nagre-respond sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. At napansin ko sa marami, mga kapatid, ay may mga talagang medyo hindi expressive talaga, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Naunawaan natin yon. Yung ibang baguhan ay medyo marahil nahihiya pa silang sumigaw, mag-amen, mga kapatid. Pero yung iba hindi ganon. Ang totoo, gusto natin i-expose, mga kapatid, ang hindi pag-amen din sa word o pag-response kung minsan, hindi dahil lang sa mahiyain o kaya hindi siya expressive. Kung minsan yung hindi pag-amen, pride yun. Alam niyo ba yun, mga kapatid? May mga pride tayo na nagtatago at gusto natin i-expose kasi, hallelujah, gusto natin magpakumbaba lagi sa harapan ng Panginoon. Pagkat alam ko kung sinong mapagpakumbaba sa ating Panginoon, hallelujah, lalong itataas ito ng ating Panginoon. Tandaan natin, sabi ng prophet, the way up is down always. And the way down is up. Hallelujah, mga kapatid. Tama ba yan? Kabaligtaran lang, di ba? Sa Diyos, baliktad eh. Sa tao, pag gusto mong tumaas, umakyat ka ng mataas. Amen. Pero sa Diyos, baliktad. Kung gusto mong tumaas, bumaba ka, mga kapatid. Praise God. At yan ang aking patuloy na nais isanay sa buhay. Dahil may panahon, mga kapatid, na ang diablo ay, alam natin, tricky, magaling ang kaaway eh. Galing tayo sa napaka-humble na ministry, maliit na ministry, walang-wala tayo. Then maya-maya ay, sa bandang dulo, mga kapatid, ay hindi naman laging ang Kristiyano, although naniniwala tayo, hindi nawawala yung suffering. I did not contradict to that. Pero hindi ako naniniwala din na 30 years mo na naglilingkod, walang pagpapala ang Panginoon. Amen. Tingnan niyo ang buhay ninyo, mga kapatid. Sa katawan na lang, pinagpala na tayo, Brother Joey. Tingnan niyo noon, wala tayong makita nakaparadang sasakyan. Ngayon, problema natin kung saan natin ipaparada ang ating mga sasakyan. Nung kami nagsasama-sama pa, mga kapatid, may bisikleta. Hallelujah, naglalakad lang kami, mga kapatid. Pag nadaanan namin ng mga pagkain na gusto namin kainin, naglalaway na lamang kami, wala tayong pambili. Amen. Okay, may mga talagang suffering, even the natural, maliban sa mga persecutions at pagtatawan ng mga tao sa atin. Pero mga kapatid, hindi ako naniniwala na hanggang sa the end of our ministry, hallelujah, hanggang sa dulo ng ating ministry, mga kapatid, hindi ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala. We are under expectation kung tayo pinagpala ng 2025, mga kapatid. This 2026, hindi tayo nagdideclare, mga kapatid, kahit anong banta ng mundong paparating, ang dinideclare natin sa bride ay pagpapala, kalakasan, mga kapatid, pagtaas ng pananampalataya natin, na kahit dumating ang squeezing time, mga kapatid, inihahanda tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, na lalong tumatag ang ating pananampalataya. Be strong in faith. Amen. Meron tayong Diyos na maalalay sa atin. Kaya kahit anong bigat ng pagdadaanan natin, hallelujah, just continue on. Keep pressing. Don't give up. Amen. Stay in the Word. Hallelujah. Stand firm in the Word. Pagkat ang nangako sa atin ay tapat. Kung anong sinimulan niya sa atin, kaya niyang tapusin. Pagkat siya na author and finisher of our faith, ay siyang nakatira na rin sa atin, mga kapatid. Praise God. Kaya napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Praise the Lord. At salamat sa invitation ninyo. At gaya ng na-message na rin po ni Pastor Edgar sa akin yung tema, mga kapatid. Kaya alam ko na ang isang gawain mula sa minister or elder of the church or pastor, hindi niya ilalagay yan kung walang something na inspiration sa kanyang puso. Kaya iginagalang natin, mga kapatid, yan. Kaya priority nating tahakin ang mga bagay na yan. Gaya ng sabi ni Brother Cholo. At si Brother Cholo ay, sabi niya, yung 2 oras niya kanina, di ba, panghimagas lang. Gaano pa kaya yung
pinaka-main. So huwag kayong magtaka kung 3 oras ako kasi yung panghimagas, di ba mas mahaba yung talagang main na pagkain? Ano ko lang yun ha, baka mamaya lunukin nyo yun. Ano ko lang yun. Siguro mga 1 oras lang ito and 59 minutes para at least mababa ng konti. So, praise the Lord. Are you happy mga kapatid? Hindi tayo dapat malungkot mga kapatid. Hindi tayo parang seryoso lang mga kapatid. Thanksgiving pasasalamat eh. Amen. Ang nagpapasalamat na tao pag nakatanggap ka ng regalo, di ba? Ang ngiti mo hanggang tainga. Amen. Alangan na nakasimangot tayo mga kapatid. Dapat tayo ay ngumiti. Hallelujah. At sariwang-sariwa yung ating mukha. Amen. Praise God. Kahit maghapon tayo sa gawain ng Panginoon, fresh na fresh, pagkat tayo nire-refresh ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, habang ako'y nandun pa sa Pangasinan, sabi ko, Lord, I'm praying, anong isi-share ko? Dinala ko lang yung laptop ko, maraming nandyan, kaya lang, hindi ko alam kung bubulkatin ko pa yan o hindi. Hallelujah, kundi, nandyan lang, mga kapatid, kung anong kalooban pa ng Panginoon. So, as we will talk about these things, following the footsteps of Jesus, yan yung keywords, mga kapatid. At siguro kung maaabot ko pa, ay mayroon lang konting ikukunik ko lang. Following the footsteps of Jesus, yan ang ating pinaka-main. Pero, kung maabot ko pa ito, gusto ko sanang i-dovetail yung pwede ko idugtong pa para lalo pang hindi lumayo, kundi yung punto na makita natin mga kapatid, yung panahon natin. Okay, kasi napakahalaga ito. Kaya lagyan ko ng subtitle na parang, dadagdagan ko lang following the footsteps of Jesus in the continuity of His revelation. Kasi maraming sumusunod kay Jesus pero they miss the continuity of His revelation. Yung His revelation, not my revelation, not your revelation, but His revelation. Amen, mga kapatid. At alam naman natin, mga kapatid, hindi tatagal ang church na hindi tinatag ng Panginoon upon the rock of revelation. Because He said, hallelujah, upon this rock, that is revelation, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against him o against her, against it. Sinabi niya ng Panginoon. Kaya pag may magpatotoo dito na talunan tayo, hindi. Huwag kayo maniwala doon ang sinabi ng Panginoon. Hallelujah, even the gates of hell shall not prevail. Amen. That's why when the bride knows what she is and what she stands for, and he knows that he can do the greater works, she shall be an invincible army. Amen. Huwag nyo lang tingnan ang inyong sarili, mga kapatid. Hallelujah. Ang tingnan nyo, mga kapatid, yung sinasabi ng salita patungkol sa inyo. Amen. Because sometimes, our feeling is a liar. Kaya pang ang tao ay nagdidepende sa paglilingkod niya, sa pakiramdam niya, pwede kang mabigo. We walk by faith and not by sight. So, ibig sabihin, we walk by faith and not by sight. We walk by faith, not by feeling, mga kapatid. Hallelujah. Not by emotion. Not what we see. Hallelujah. Kundi kung ano ang ipinapakita ng Diyos sa atin. Yun ang ating panghawakan. Maybe sinabi ng doktor, hopeless ka na, wala ka ng pag-asa. Hallelujah. Pero ang sinabi ng Biblia, I am the Lord. I can heal you. I am the Lord that healeth all thy diseases. Marahil sabi ng diablo, mahirap lang kayo. Tingnan mo ang buhay ninyo. Wala nang pag-asa. Ang tagal nyo na dyan sa bagay na hindi naman lumalago ang negosyo ninyo. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung kayo ay mananatili sa akin, pagpapalain ko kayo. Ang sabi ng salita, hallelujah, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will and it shall be done unto you. Amen. Meron tayong pinakamabilis na connection sa ating Panginoon. Hallelujah. Anong pinakamabilis? Yung iba, naghahanap sila ng mapakabilis na sasakyan. Yung ngayon, may mga invento silang iikutin niya 17 times around the world. Hallelujah. Ay maiikot niya. Yung gadget na yun, yung invento na lang yun, mga kapatid, mabilis. Mabilis na yun. Kasi buong mundo, iikutin niya 17 times a day. Eh tayo nga, ubos ng ating pong taon, mga kapatid, hindi pa natin maikot yung isang beses lang. Yun, 17 times a day. Amen. Pero sabihin ko sa inyo, lalagpasan pa natin yon.
Meron pang mas mabilis dyan. The fastest way, mga kapatid. Ano yung pinakamabilis, mga kapatid? Ang sabi ng Bible sa Psalm 65 verse 24, ang sabi doon, mga kapatid, nung maliban sa sinabi ng Biblia, call unto me. Pero ang sabi ng Panginoon doon, ang sabi ng Bible doon, before they shall call unto me, I will answer. Hindi, bago ka palang tumawag, nandyan ang katugunan. Alam, mas mabilis, mga kapatid. So, the fastest way is the prayer. When you pray to God and believe, mga kapatid, hindi tatagalin ng Panginoon. Ang tunay na mananampalataya, the prayer of faith, hindi pwedeng tumagal. Nandyan ang kasagutan, mga kapatid. Panghawakan mo lang. Mayroon ka pa bang nararamdaman, pero sabihin mo, tapos na yan. Hallelujah. Yan ay tapos ng ginawa ng ating Panginoon. Amen. So, that's prayer, mga kapatid. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid, na dapat nating panghawakan sa buhay nating ito. Amen. Praise God. So, naniniwala po tayo, mga kapatid, na mayroong continuity, mga kapatid, ng mensaheng ating pong tinanggap sa panahon na ito. Now, gusto ko na magbasa ng scripture. Itong scripture na ito, familiar sa atin, pero doon lang natin na para meron tayong foundation na habang ako'y nagsasalita, ay doon po para umiikot yung ilang mga bagay na pwedeng ilagay ng Diyos sa puso ko at salitain ko, mga kapatid. You know na when the preaching of the word comes, ay hindi naman talaga kami nagtitiwala lamang doon sa nakatali kami doon sa may mga tiniknot ka o inilagay ka. Hayaan natin, mga kapatid. Naniniwala ako na malaya ang Espiritu ng Panginoon dapat na mangusap sa atin. Hallelujah. Lalo na hindi tayo nakakadama ng contradiction o anumang barriers, mga kapatid. Hallelujah. Ang nadadama natin, mga kapatid, nandito po tayo. Hallelujah. Tayo magkakapatid. Tayo magpapalakasan, mga kapatid. Habang nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. If I am part of the fivefold ministry, my portion is to edify the church. Amen. For the fivefold ministry is for the perfection, edification of the church, and for the work of the ministry. Sama-sama po natin, mga kapatid, na ginaganap ang ministry ng Panginoon not because of hindi dahil sa ating pakinabang o because of envy. Ginagawa natin ito, mga kapatid, kasi nais na nating umalis. At kung nais nating mapapadali, ang rapture din, mga kapatid. Ang rapture nga, hindi nga tayo ang nag-aantay sa Panginoon. Tayo inaantay ng Panginoon. Baliktad yan. Kala natin siya ang inaantay natin. Tayo inaantay ng Panginoon. Kasi sabi ng prophet, when the last predestinated seed come in, then the rapture will go. Amen. Kaya tayo ay nagtutulungan, mga kapatid. Hallelujah, na ibahagi ang salita ng Panginoon, patibayan ang iglesia ng ating Panginoon, hanggang sa makarating tayo sa maturity, sa perfection, sa lahat ng pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. At yan ay hindi magagawa ng one-man ministry. Tandaan ninyo, ang ministry ng Panginoon, from the local body to universal body, is not a one-man ministry, it is a body ministry. Amen. Kaya sama-sama po tayo, mga kapatid, na ginagampanan ng ating pong bahagi. Praise God. Come with me in the book of, regarding dito sa ating, kaya babasahin ko mga bagay na ito, following the footsteps of Jesus, for this you were called. Sabi niya, yan ang ating pagkatawag. For this you were called, 1 Peter 2:21, yun kay verse dyan, because Christ also suffered for us. Naniniwala tayo dyan. Sabi ng Bible nga, yung ang sino mang gustong mamuhay ng may kabanalan kay Kristo, sabi niya, suffer persecution. Suffering din yun. Okay? Suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Mabuti nga may example eh. Mahirap kasi nga gumawa na walang paggayaan ko minsan, di ba? Mas madali na kapag may paggagayaan. Kaya naniniwala ko, hindi tayo mahihirapan dyan. Because God leaving us examples. Amen, praise God. Eh paano kung walang iniwang example? Basta, bahala kayo. Hula-hulaan nyo na lang kung anong gusto ko. Mahirap na maglingkod ng ganon. Pero tayo, mga kapatid, nandyan ang Bible, nagpadala ng fivefold ministry, nagpadala ng tapat na lingkod ng Diyos, at naniniwala ko noon pa man, kilala ko si Brother Edgar, tapat na lingkod ng Panginoon. Hallelujah, pag pinatayo mo kung ano yung salita ng Panginoon, yun lang ang kanyang pinapangaral, mga kapatid. Hallelujah. Isang minister, mga kapatid, na maingat sa kanyang mga binibitiw sa salita ng Panginoon. Kumbaga, kahit kunti lang ang sabihin niya, basta importante, sigurado yung sinasabi niya.
Maybe sometimes we have a man of few words, a woman of few words, pero ang mahalaga kung yung sinabi natin ay sigurado tayo na yun ay katotohanan, mga kapatid. Because in the end, lahat ng bibitawan natin, mga kapatid, sabi ng Bible, every word you speak, you shall be judged. Amen. Kaya sa panahon nito, nagmamature na tayo, mga kapatid. Hindi yung parang bla-bla na tayo ng bla-bla, mga kapatid. Pero hindi natin talaga sigurado kung anong sinasabi natin. Pero isa lang ang sigurado, hindi yun ang galing sa akin, kundi yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun ang sigurado, mga kapatid. Amen. Man's word shall fail, but God's word shall never fail. Pwedeng mabigo ang sinabi ng tao, pero hindi mabibigo ang sinabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Do you believe to that? Can you say amen for that? Amen, praise God. So, leaving us an example that you should follow His steps. Steps, mga kapatid. That is not only a suggestion, it is a command. Look at the verse. Sabi niya, for this you were called. That's the purpose. In this, doon pa lang sa subject na yan, in this, maliwanag, you were called. Tinawag tayo. Minsan, hindi ko alam kung paano, ibang mga believers hanggang ngayon din na naunawaan kung anong pagtawag ng Panginoon sa atin. Pero nandiyan sa Bible, for this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Amen. Yun ang susundan po natin, mga kapatid. Now, as a reminder, let's go back to Apostle Paul. In Philippians chapter 2, look at these things. Marahil ilang beses nang pinangaral po ito sa atin. Amen. Praise the Lord. Sabi dyan sa verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, capitalized, that's the Spirit of God. If any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Di ba napakahalaga yan sinasabi ng Bible? Paano kung iba-ibang ating pananaw sa doktrina, sa pangunawa sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo pwedeng mag-unite. Or else, it is a false union. It is a false unity. Amen. Pagkat nag-unite tayo, mga kapatid, hindi ito confederation of churches. Hindi interfit lang ito, mga kapatid, kundi mayroong isang bagay, mga kapatid, na ating punta, mga kapatid. Only Jesus Christ, the Word. That He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung yun ang ating kaisipan, kahit gaano tayo katagal na hindi magkikita, the same direction po tayo, mga kapatid. Hindi tayo maliligaw kailanman. You see? Fulfill you my joy. That's the joy. That ye be like-minded, having the same love. That's the love of God in you and in me. Being one accord of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory. Look at these things. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Minsan yan, mahirap i-overcome minsan yan, mga kapatid. Pero yun ang sulat ni Paul. Now, do you believe Paul was inspired? Si Paul ay nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Alam natin, filled siya ng Holy Ghost nung sumulat siya dyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, si Christ, ang kanyang sinusundan, mga kapatid, makikita natin dahil, sabi niya sa pagpapatuloy, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Pinapatay sa atin dito yung pagiging selfish. Amen, praise God. Dahil si Christ kailanman hindi siya nabuhay sa lupa para sa ganang sa kanyang sarili. The prophet said, hallelujah, eternal life is living for others. Kailanman si Kristo ay, ang buhay niya ay hindi niya ginugol para sa kanyang sarili. Amen. The same thing with us. Ang example niya sa atin, yung time natin, yung talent natin, yung ginugugol nating panahon o lakas natin at buhay natin, ibinigay natin ito sa Panginoon, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ito ay inialay natin sa Panginoon. Galing din sa Kanya. Ano mang bagay na nasa sa atin, wala namang bagay
na hindi natin tinanggap sa Kanya. Ano mang ibibigay natin sa Panginoon, tandaan po natin, galing din sa Kanya. Kaya lahat pa rin ng pasasalamat. Kaya niya tayo ginawa niyang lahat ng mga bagay. Hallelujah, para magkaroon siya ng preeminence sa lahat. Upang magkaroon siya ng kadakilaan sa lahat. Ano mang bagay, kaliit-liitan man sa bahagi ng buhay natin, hallelujah, ay maparangalan siya, maitaas siya, maluwalhati siya, at mapasalamatan siya. Kaya sabi ni Job, even though he will kill me, yet I will praise him. Yet I will love him. Yet I will serve him. Hallelujah. Ganyan po ang mga true believers sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Paul, dinadala tayo kay Christ. Ang totoong anointed na mangangaral, dadalhin ka lagi kay Kristo. Amen. Hindi ka ililihis kay Christ. Kaya sabi niya, let this mind be in you, following the footsteps of Jesus, which was also in Christ Jesus. Kaya kung anong mindset ng Panginoon, yun ang ating mindset. Kung ano ang kaisipan niya, yun ang ating kaisipan. Dahil bahagi tayo ng kanyang kaisipan. Hallelujah. Kaya hindi tayo mag-i-struggle, mga kapatid. Hallelujah. Kundi kusang lumilitaw yung kalikasan niya sa atin pagkat tayo ay bahagi niya, mga kapatid. Kaya kung sinabi ng prophet, when you read the Bible, you must always see Christ. Hallelujah, in the Bible. If you read the Bible, you open the Bible, then you don't see Christ, sabi niya, you miss something. Go back to the Word. Balikan mo muna yung binabasa mo. Dahil pag na-miss mo si Christ in every scripture, hallelujah, mayroon ka na overlook. Now, yan ang salita. Kasi siyang salita eh. Ngayon, ito ang maganda rin. Kung siyang salita at bahagi ka ng salita at nakapaloob ka sa Kanya, hindi lang yon. Dadagdagan natin ngayon. Ito yung additional natin. Hallelujah. Dahil naniniwala ko, mga kapatid, na kung may statement ng Bible, kung may statement ng ang message, mga kapatid, I believe the Bible is not just a book, but it is life. Yung iba, book lang. Kaya walang buhay, hindi nila may pamuhay. The letter killeth, but the Spirit giveth life. The quotation from the prophet na inspired message is not just alam natin na yung mga binabasa sa message from the prophet, vindicated by God, is not just a statement or account. It is also life. Kahit natambak yung babasahin mo sa kanya kung walang buhay na nagmamanifest. Hallelujah, useless. Amen. Kaya nga pati ang mystery na binuksan sa ating panahon, even when we see the open book, the 7 seals book is open, it's not just a doctrine or just a sermon or preaching. Maraming magagaling mag-preach, mga kapatid. Amen. But it is life in the person of Jesus Christ by the Holy Spirit na siya nagmamanifest po sa atin po, mga kapatid, sa buhay po natin ito. Kaya dapat ay makita natin. Ngayon, kung nakita mo na si Christ sa bawat binabasa mong salita ng Diyos, ang susunod dyan dapat makita mo ang iyong sarili. Because you are part of the Word. Pag nakita mo si Christ in every scripture, dapat mo rin makita ang bahagi mo sa scripture. Amen. Praise God. Napapansin niyo yun? Na kapag taimtim ka, nagbabasa, prayerful ka, magbasa ka ng Bible. Okay. Don't miss Christ. Makikita mo siya palagi din sa scripture. Sa pasimula pa lang, in the beginning was the Word. Nakita mo na si Christ doon. Nasaan ka doon? Nandun ka sa salita. Kaya nga dapat makita mo lahat. Halimbawa, 10 lang ito para mas madaling mo unawan. Ang dami tayong pwedeng i-run through sa Bible, pero isa-isa lang kasi hindi na magkasya. Halimbawa lang, kasi familiar ito. Prophecy, Malachi 4, 5 and 6. Dahil kabisado ng mga believers, ito yung common ground natin. Behold, I will send you Elijah. Nakita niyo yung sender sa kanyang isisend. Kasi sino yung I? That's the Lord. The Creator. That's our God. Behold, I. Siya yun. Kung wala yung I, walang pwedeng ipadala. So number 1 yung I, na-identify natin siya yun. I will send you Elijah. Na-identify din natin ang Elijah natin. Okay. Pero sabi niya, I will send you. Pero wag yung lalagpasan yung you. The you is you. I will send you Elijah. So, ilang karakter na doon? Nandun pa tayo, wala tayo roon. Nandun tayo.
Actually, tayo ang dapat nga pinakasentro kasi hindi gagawa yung I at wala din yung Elijah na yon kung wala yung you. Kaya sabi niya, behold, I will send you. Amen. So tayo ang beneficiary. Alam natin mga kapatid na kaya dumating ang kaligtasan, dumating ang mensahe, binanipist ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kadakilaan because of you. Lahat ng ginagawa ng Panginoon dahil sa anak at dahil sa atin, tayo bahagi niya mga kapatid. At yan ang napakagandang dapat nating makita, hallelujah, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. So, bahagi tayo dyan mga kapatid. Nakita natin ang ating sarili mga kapatid. You see? So, now look at these things. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and looked upon him, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. You see? Nakita po natin yung part na yan, mga kapatid, no? Kaya tayo ay nagpapasalamat. Yan po yung kanyang pattern na sinabi ni Pablo dito sa atin na, let this man be in you. If there be therefore any consolation, sabi niya, in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies, fulfill ye my joy. Yan ang context po niya. Now, in addition, balikan natin ang prophecy in the Old Testament. Na pamilya naman po sa atin mga kapatid, para maibigay ko lang po yung mga talatag ito that reminds us these things. Tandaan po natin, hallelujah, sa panahon na ito mga kapatid ng paglilingkod natin sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kita po natin na yung kalagayan natin ngayon, yung ating kinatatayuan ngayon mga kapatid, siya nung nagdala sa atin yan mga kapatid. It is God. It is Him. It is God who brought us here, who brought us where we are now. Nakaupo ka dyan. Nandito pa rin tayo mga kapatid. By the grace of God, siya ang nagdala sa atin, sa ating kinatatayuan ngayon, sa ating kinalalagyan ngayon, sa ating kinauupuan ngayon mga kapatid. Kaya nga bawat salita ng ating Panginoon ay hindi mawawalang kabuluhan. Hindi mawawalang saysay. I believe bawat ipinangaral mga kapatid ay, kanina ay, napakarami tayong napanginggan na salita ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Naalala ko yan eh. Tingnan ko yan saglit. Bago ko basahin yung 53 ng Isaiah, itaas nga natin ng 55. Kasi it reminds me something here. Now listen. Andiyan mo kayo, narinig niyo ba ako? Parang pakiramdam ko kasi mahina yung busis ko. Malakas ba? Amen. Praise God. Can you shout, praise the Lord? Hindi ako mag-struggle kasi hapon eh. Amen. Sabi dyan sa verse 10, the scripture says in Isaiah 55, for as the rain cometh down, siyempre ang ulan, alam natin, expected eh, bumabagsak eh, cometh down. Wala naman tayo nakita sigurong ulan na mataas, bumabagsak kasi mayroong dapat maulanan sa baba. Cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower. Meron siyang ibibigay mga kapatid. He may give, that's the purpose, seed to the sower, and bread to the eater. Kita niyo mga kapatid, yung natural na ginagawa ng Panginoon mga kapatid ay hindi tayo pwedeng mamuhay mga kapatid ng sarili natin. Sa natural pa lang, hindi ka pwedeng mamuhay na mag-produce para sa iyong sarili lamang. The same thing with the spiritual. Paano tayo mabubuhay mga kapatid without His provision? Now 11, so shall my word, maliwanag, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not, pag sinabi ng Bible, it shall not, cannot be.
it shall not return unto me void, but it shall accomplish. Sino mag-accomplish, mga kapatid? Kung anong sinabi ng Panginoon. Shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. Pag sinabi niyang, this is my beloved Son, whom I am well pleased, hear ye Him. That's it, mga kapatid. Kung sinabi ng Panginoon, that's it, settled. Walang option, walang alternatibo, mga kapatid, sa bawat sinabi ng ating Panginoon. Do you believe to that? Kahit imposibleng bagay yan, kung hindi mo maabot, manalangin ka sa Diyos, Lord, help me to believe those impossible things. Because God's Word is supernatural. God's Word is so powerful, mga kapatid, than any powers. Pag sinabi ng Panginoon, behold, I give you power and authority over all. Hallelujah. The power of the enemy. Amen. Balik natin. Kung minsan parang anak tayo ng Diyos, parang gusto apakan tayo ng diablo, papapayag ba kayo? No. Dapat ang diablo ang apakan ninyo. Hindi kayo dapat ang mangamba doon sa karamdaman. Hindi kayo dapat manginig sa kaaway, kundi yung kaaway ang manginig sa atin. Pagkat mayroon tayong Diyos na nangako sa atin, behold, I have given you power and authority over the power of the enemy. You shall still pa rin. Hindi nagbabago. Mayroon tayong Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. You shall lay your hands on the sick, still they shall recover. Our God is still a working miracle God. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Huwag nyo nang marinig at mabasa sa spoken word na discerning, power of healing, imposibleng bagay nangyari kay prophet, pero hindi mangyayari sa atin. Hallelujah. Kahit wala na yung Elijah natin. Hallelujah. Na prophet, mga kapatid, ang sabi ni Elisha, where is the God of Elijah? Hallelujah! Nawala yung katawan ni Brother Branham. Kahit hindi mo niya masumpungan, ang importante, yung gumamit sa kanya, ay kasama pa rin natin, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nung sinabi niya yon, kung paano hinati ni Elijah yung Jordan, nahati rin sa panahon ni Elijah. So that's why, mga kapatid, hallelujah, wala man yung katawan na ginamit, pero nandito kayo, sayo ang continuity, hallelujah, hallelujah, ng mga nais gawin ng Panginoon sa huling mga araw na ito. Tinanong ang prophet, pagkatapos mong umalis, mayroon pa bang ministry si Christ? Yes, there is still a ministry of Christ. Ministry through the bride. Consists of the fivefold ministry, sabi niya, you are the continuation of His ministry. Hallelujah. Kahit na wala na yung ating mga fathers, bumalik tayo doon. That's why sabi din niya, you are the continuation of the book of Acts. Gumagawa tayo ng pangalawang book of Acts. Kaya mauulit, hallelujah, kung ano mang kapangyarihan ng manifest dyan. Kung sinabi ni Pedro, hallelujah, hallelujah, silver and gold have I none, hallelujah, but such I have, hallelujah, stand and walk. Hallelujah, nangyari, mga kapatid. Hallelujah, huwag tayong patatabunan sa mga science, sa mga knowledge ng tao, mga kapatid. Hallelujah, bagamat pinag-aralan nila yan. Hallelujah, alam ng doktor na i-diagnose ka niya sa karamdaman mo. Hallelujah, marahil tama siya, pero mas tama ang salita ng Panginoon. Hindi sasablay ang salita ng Panginoon. Kahit sabihin niyang wala ka ng pag-asa, pero kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Nangako ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Anong sabi niya? Surely, sabi ng Panginoon, I will bless thee, sabi niya, all the days of your life. Sabi niya kay Joshua, chapter 1, verse 9, hallelujah, basta't lumakad ka lang sa akin. Sabi niya, hallelujah, sa lahat ng kaarawan mo, walang tatayo na. Sumunod ka lang sa akin, magpakatapang ka lang. Walang tatayo na kaaway sa inyo para manaig sa inyo. Sabi ng Isaiah, there's no weapon formed against the bride, against you, that shall prosper. Maraming weapon ng kaaway, pero hindi magpa-prosper. Isa sa weapon niya, bibigyan ka ng takot. Isa sa weapon niya, bibigyan ka niya ng doubt. Hallelujah, pero dahil ikaw ay naniwala sa salita ng Panginoon, hindi ka pwedeng matakot. Ang bride dapat hindi niya alam yung salitang takot, dahil mayroon siyang pananampalataya. Hallelujah. When faith operate, mga kapatid, fears is gone. Pag nag-ooperate yung pananampalataya, mga kapatid, hallelujah, ano mang panakot ng kaaway, mga kapatid, hindi yan obra. Ako, kaya yung direction ko sa church ngayon ay more on faith din kasi napansin ko, mga kapatid, na
Abang tumatagal ang panahon, alam natin, tayo ngayon, very timely kasi, Pastor Edgar, nagkakaedad tayo. Maraming mga sisters dito, mga kapatid natin, kung ano-anong mga nararamdaman. Tama yun, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. May mga mapapalitan tayong kapatid natin, nasa ospital. Hallelujah, praise God. At minsan ay aminado tayo na kailangan dapat ma-exercise na natin yung ating faith talaga, mga kapatid, bago dumating ang Panginoon, talagang tumaas pa yung ating pananampalataya. Kaya sabi ng prophet kung nag-expect tayo ng body change, rapture yun eh. How can we have faith about rapturing faith if we have not enough faith about divine healing? Nung tumatak ito sa puso ko, mga kapatid, dumating sa amin ng pagsubok, mga kapatid, kamakailan lang, 2 weeks ago, kaya fresh po sa akin to, mga kapatid. As a living testimony, kasama ko ngayon si Sister Lani, ang aking wife, mga kapatid. Ewan ko lang kung nakapanood doon sa post, mga kapatid, na bagay, mga kapatid. Sa mga nakamiss, mga kapatid, ay totoo yun, mga kapatid, yung ang Sister Bibi na naka-witness ng sinabi ng doktor, umatin lang sa amin ng Sunday para lang magpatotoo doon sa narinig niya. Kasi siya rin, sabi niya, pati ako rin parang hindi ko nakayanan din yung faith ko kung ako yon. Bumigay ako, ang susundin ko yung sinabi ng doktor kasi harap-harapan nung na-confine si Sister Lani. Okay, nauna sila doon, pagkatapos sumunod ako. Habang nandun yung doktor, mga kapatid, ay talagang pabalik-balik siya doon sa room, sa emergency room na, ano pang ginagawa ninyo? Mamamatay na itong pasyente ninyo. Pagka hindi ko ito idadialysis, emergency dialysis, malulunod na siya. Bumagsak na ang kanyang hemoglobin, pagkatapos pasaksakan niya pa ng dugo, lalong malulunod siya. Hindi na yan tatagal, sabi niya. At sabi, hintayin niyo pa ako, sabi ko, kasi pinipilit na silang pumirma para gawin yung gusto ng doktor. Pero sabi ko, hintayin niyo pa ako, sabi ko. Din pagdating ko daw, umalis yung doktor. Nandito na, sabi na yung asawa, sabi ng mga nurse, pero tawag na lang, ang speaker ko, tumawag na lang yung doktor na, anong decision nyo? Dapat ngayong araw na to ay emergency dialysis na yan. Kasi yung 4 bags na sinasabing isaksak pa natin, hindi na natin isasaksak yan kasi lalong malulunod. Saka sabi ko sa diagnose ko sa aking pag-aaral ay hindi natataas yung hemoglobin niya. Kasi hindi na nagpapangsyon yung 2 kidney, sabi niya. Grabe yung kanyang sinabi, hindi na nagpapangsyon, sabi niya. Okay, at ang sabi ko ay, okay, Doc, sabi ko, pero bago namin gawin, pagbigyan niyo muna kami. Gusto ko munang mag-pray kami. Naghalit sa akin. Ako, doktor ako na nagsasabi, sabi niya. Parang sinigawan ako sa naka-loudspeaker, witness Sister Bibi, na asawa ni Pastor John Pemel doon sa hospital, doon sa Dagupan. Ako naman, medyo tumaas ng konti. Doktor kayo, nirerespeto ko kayo. Pero pastor ako, sabi ko rin. Praise God. At ang sabi ko, hindi niya alam na pastor ako. Nung narinig niyang pastor ako, magpipray muna ako. Nirerespeto ko yung pinag-aralan ninyo. Kaya kami nandito para malaman namin kung anong dapat. Pero, bago kayo, kasi di ba, anyway, kapag hindi nyo na kaya, pa-Diyos nyo na, sabi nyo rin di unahin ko ng Diyos ko. Kasi ihuli ko ang Diyos ko. Put God first in everything you do. You must put God first. Huwag niyong kalimutan, ilagay niyo muna sa unahan ng Panginoon. Hallelujah, praise God. So, pagbigyan mo muna ako, mag-pray muna kami. Sabi ko. Ayun, yung mukha yung bumaba, ang boses niya. Sige, sabi niya. Sige, sabi niya. Praise God. Nag-pray kami, mga kapatid. Sa prayer na yon, sa room na yon, may mga katabi kaming kabilang room. Alam ko, dinig nila kasi gusto ko taentim sana ng prayer. Pero nung bumaba ang presensya ng Panginoon, just like Pentecost Day, mga kapatid, sabi ni Sister Bibi, parang nagtayuan ng balahibo kung naramdaman kong bumaba ang langit. Sabi niya, nilukuban ako, naramdaman ko yung makapal na may ulap na parang yumakap sa atin at iyakan na doon. At napasigaw na ako sa panalangin ko, mga kapatid, with a desperate prayer. At naramdaman na that is the prayer of faith, and that is the praying in the Holy Ghost, and that is a fervent prayer of a righteous man. Hallelujah, praise God. Nung ginamit kong ganung mga bagay, mga kapatid, hallelujah, pagkatapos namin nag-pray, hallelujah, ang sabi ko, asawa, kung hindi mo maabot yung faith ko, pagkatapos kong nag-pray, para hindi mo ako sisihin, kung isisigaw mo ngayon na magpa-dialysis ka pa rin,
Go on. Akala ko hindi niya kaya yung faith ko kasi baka pinipilit ko lang yung faith ko pero yung label niya hindi niya kaya. Ay, nagtaka din ako. Tumaas pa lang faith niya, pagkatapos lumagpas pa sa akin. Bakit? Ang sagot niya sa akin, dahil pinag-pray mo na ako, ngayon din umuwi na tayo, sabi niya. Hallelujah! Yan ang pagkiklaim ng faith. Hallelujah! Ay, gabi na yun mga kapatid, hindi ka naman papayagan na instant, may ipaprocess pa, may ipabayaran pa, mga ganon. Pero ang faith niya, umuwi na tayo. Ako, nagulat din mga kapatid. Nagulat din sila Sister Baby. Sabi nila nung umuwi sila, sige, kung anong mangyari dito, isa ako na magpapatuto. Ang ginawa ni Sister Baby mga kapatid ngayon, patutuo ng patutuo kahit sino makausap niya. Kasi na-witness niya, our God is a miraculous God. Our God is tremendous mga kapatid. Ang Diyos po natin ay kamangha-mangha. Bakit? Ang sabi ng nurse, okay, ipinrasis namin yung proseso. Bukas ng alas 5 o alas 6 na umaga, malalaman natin yung final result. Kung tamaas nga yung hemoglobin. Ang sabi ng doktor, hindi na tataas. Malulunos na yan. Kasi ang utsura niya, that time, lumubo na lahat. Wala nang, sabi niya, hindi nagpapangsyon yung dalawang kidney. Lumubo na. Tapos putla na siya. Praise God. Tapos yung dugo na 4 na bag, 2 pa lang naubos. Ayaw ko nang isaksak tong pangatlo kasi malulunod na, sabi niya. Okay, yun ang sabi ng doktor. Pero ang sabi ng Diyos natin, hallelujah, dumaan man tayo sa ganyan kung mayroong faith mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, ang inabangan naman ni Hana nung madaling araw kasi umalis naman ako para makatulog, yung resort. Pero bago po dumating yung umaga mga kapatid, bandang alas 3, grabing labanan at struggle na nangyari. Mga bandang 2 o alas 3 na madaling araw, nakikipagbuno pa lang aking asawa mga kapatid na nalulunod na nga siya. Mahirapan ako makahinga. Ito na yung sinasabi ng doktor. Pero hindi niya ako tinawagan. Si Hana, sabi ko kasi panindigan mo yung faith. Naalala niya, buti may naitanim ako sa aking anak na si Hana nang sabi ko noon sa kanya, alam mo, kapag lumala yung sakit, alam ba may pinag-pray mo ito na maga. At maya-maya lalong namaga. Huwag ka matakot, sabi ko. Pag lalong lumala, dapat ang pananampalataya mo, sa inyo, naaalis na yung sakit. So, sabi ng mama niya, ano kayo gusto ko nang tawagan ko na ba yung ano? Hindi, sabi ni Sister Lana, matulog ka na, sabi niya. Nakatulog nga siya, mga kapatid. Pero nung nakatulog siya, mga kapatid, hallelujah, nakatulog ako. Alas 6 na pala, alas 5 na, ano kaya ang resulta? Kaya, bugumising siyang maaga, buhay pa ba ang aking mama? Baka, ano nangyari? Mga kapatid, praise God. Pero, paggising niya, mga kapatid, bakit mama niya ay nagsusuklay na? At inaayos niya yung bag. Pagkat sa araw na yung gusto na niyang umuwi, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid pala, yung madaling araw na yon, na hindi siya mapakali kung ano na parang malulunod na siya, mga kapatid. Hallelujah, nakapag-struggle siya, hinawakan lang niya yung faith sa Panginoon. At nung hinawakan niya mga kapatid, at hindi siya nag-alinlangan mga kapatid, praise God. Kasi sa prayer ko pa lang, wala akong nadamang alinlangan eh. Praise God, hallelujah. Praise God, nung hinawakan niya, sabi niya, bigla na lang siyang guminhawa. At nung guminhawa siya, naramdaman niya na mayroon pong parang nakadagan dati dito sa dibdib niya. No, umalis, sabi niya. Parang mayroon pong nakadagan na umalis, sabi niya. Yan na yun, sabi ko. That's the devil. Na gusto niyang kunin yung buhay. At then, nakaginhawa siya pagkatapos ng struggle. Kaya yung labanan, mga kapatid, talagang dikit eh. Bago bumitiw yung kaaway, mga kapatid, talagang iuubos din niya ang lakas niya kung hanggang saan ka nakipagbuno din. Pero, mga kapatid, sabi ng Bible, resist the devil. And he will flee from you. That's James chapter 4. Hallelujah. At ngayon, ang nangyari, mga kapatid, nung naginhawan siya, then, inabangan yung result ng lumabas yung results mga 5:30 o alas 6 na ng umaga. Nagtaka yung nurse, sabi niya, yung hemoglobin mga kapatid na 50 o mas mababa pa doon, tumaas sa normal ng 105. Sabi ng doktor kahapon, hindi natataas yan. Nung tumaas mga kapatid at itinawag sa doktor, nagulat sila kung anong resulta, hallelujah, at ang sabi niya, doc, gusto na lang mag-discharge na, i-discharge na ba? Ano pa nga ba, sabi ng doktor ano nangyari? Hallelujah, praise God. So ganyan kadakilang Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan.
At kaya ko, Senior, kasi sa Pangasinan maraming napalakas. Amen. Dinala din natin ang ganitong testimony. Hallelujah. But if you you are following the footsteps of Jesus, hindi pwedeng hindi tayo makaranas ng ganitong pagpapala, buhay na miracle na patotoo. Hallelujah. Pagkat ang faith, number one po yan, mga kapatid. Tandaan po natin, Enoch by faith was translated. But before his translation, he had a testimony. Huwag kang mag-isip ng translation kung wala kang testimony. Hallelujah, mayroon tayong testimony. Before his translation, he had a testimony that he pleased God. At ano ang testimony nakaka-please sa ating Panginoon? Ang sabi sa verse 6, for without faith, hallelujah, it is impossible to please God. Amen. Pinatataas na ng Panginoon ang ating pananampalataya. Palagay nyo sa squeezing time, pag may magkasakit, hindi mo ipapractice po ito, i-admit tayo sa ospital? No. Hallelujah, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, bago dumating ang squeezing time, hallelujah, actually yung faith natin, hindi na mahabang panalangin eh. If you have faith, you can command. You can speak the word. Hallelujah, by the power of faith. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Narinig niyo bang nanalangin si Pedro ng mahaba doon sa lumpo? Hindi, mga kapatid, sinabihan lang niya, stand and walk. Hallelujah, praise God. So ganyan po, mga kapatid. If you are following the footsteps of Jesus Christ, mga kapatid, makikita ninyo yung mga apostol na lang dahil sa kanilang pananampalataya. Marami tayong mga examples. Okay, hindi ko sinusundan yung basta kung ano na yung inspiration ng ating Panginoon na sinusundan natin dito. Hallelujah. Naalala niyo, mga kapatid, even Paul and Silas. Hallelujah. Acts chapter 16, di ba? Kahit sila, mga kapatid, ay nakakulong at alam natin na napakahirap yung kanilang kalagayan. Tinali pa sila ng tanikala, ng malalaking tanikala, kadina sa kanilang paa. Pero umaawit lang sila sa ating Panginoon. Ganyan ang pananampalataya, mga kapatid. Sila'y sumusunod kay Jesus. Hallelujah. Kaya hindi sila nawawala ng pag-asa. Yung pananampalataya nandoon, mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Inuga ng Panginoon yung lugar. Hallelujah. The same God all the time. Yung Diyos nila, Diyos din natin, mga kapatid. At ito pa, nakakatawa, mga kapatid. Naalala niyo sa Acts chapter 12 ba yun? Si Peter nang hinuli. At wala na siyang kawala. Kasi kinabukasan, i-execute na ni Herod ang judgment para patayin si Pedro, mga kapatid. Nandun siya sa 4 na pinto, 4 quarter yun, mga kapatid, quarter yun, 4 ang pintuan, 4 na bawat pinto ay 4 ang gwardiya, di times 4, 16. Pagkatapos, mga kapatid, mayroong pang kadina at mabigat na bato sa paa. Paano ka makakatakas? Wala nang takas si Pedro. Pero kapansin-pansin, nung dumating yung angel of the Lord, because of the prayer of the church, sabi ng Bible, nagpipray ang church without ceasing, praying. Hallelujah, praise God. Hallelujah, ay dumating ang angel of the Lord. Pero si Pedro, at that time, papatayin na bukas pero tulog na tulog si Pedro. Ganyan ang mga believer. Yun ang totoong kapayapaan. Hallelujah, sa panahon ng kabagabagan, wala nang ligtas si Pedro, pero magawa mo pang matulog. Ikaw nga kunting narinig mo lang na chismis, hindi ka na makatulog Hallelujah, praise God. Susugudin ko na bukas. Pero siya, kampante siya, mga kapatid, namamahinga, natulog, tinapik siya ng anghel. Hoy, gising! Hallelujah. Angel of the Lord pala yun, para ilabas si Pedro, mga kapatid, sa 4 na kanilang dadaanan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dumaan lang sila. Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. If you follow Jesus, kahit anong obstacle, if you follow the footsteps of Jesus, sumunod ka lang sa akin, sabi ng Panginoon. At pag nakadaan ng Lord, nakadaan din siya. Ibig sabihin ko, anong na-overcome ng Panginoon, ma-overcome din natin. Kahit anong hadlang, mga kapatid. Ganyan ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Following the footsteps of Jesus Christ. Hallelujah. At tayo, dapat maging realidad yan, mga kapatid, sa panahon din natin. So, pagkatapos, mga kapatid, ay kumatok doon sa mga kapatiran. Sabi nila, baka anghel lang niya yan, imposible yan, na nakalabas si Pedro. Amen. Praise God. Panalangin sila ng panalangin, pero minsan, nandun pa rin yung imposible. Hallelujah, praise God. Pero mga kapatid, the Lord help us to believe the impossible things.
Hallelujah. Hindi natin minsan ina-expect ang mga malalalim pang bagay, matitinding bagay na gagawin ng Panginoon because the Bible says, I have not seen, nor ears heard, hallelujah, nor entered into the hearts of man, hallelujah, the things that God prepared for us, prepared for them that love Him. Thus the Bible says so. Kaya ang ating Panginoon ay supernatural and God is always vindicating His word. Just follow the footsteps of Jesus because He giving an example. Hallelujah. Hindi lang suffering na example. Alam natin yon, pero those example, naging obedient siya sa Father. Hallelujah, mga kapatid. Yan ang sikreto ng submission and obedience. Yan ang isang example ni Jesus Christ. If you obey the will of the Lord and believe His word, mga kapatid, nothing shall be impossible. With men it is impossible, but with God all things are possible to them that believe. There is always possibility to, hallelujah, to all impossibilities, hallelujah, by faith in our Lord Jesus Christ. Kung mayroon dapat palakasin sa atin talaga yung pananampalataya. Sapagkat ngayon, mga kapatid, ay napansin ko bandang dulo, mga kapatid, noon, ang lakas-lakas natin, bagong tanggap tayo sa Panginoon, exaggerated tayo masyado sa pananampalataya, na kahit bungguin tayo ng pison, alam natin, ang sabi natin, mayuyupi yung pison. Pero nung pagtagal-tagal na, mga kapatid, ay dahil sa maraming gamot, marami ng mga maintenance, marami ng mga pwedeng mabili, mga kapatid, o may pang-hospital na tayo, mga kapatid. Minsan ay ginagamit na natin yung, may pera naman tayo, sige na. Mga kapatid, paano natin ma-exercise yung faith? Hindi ibinigay yung material blessing para humina yung faith natin. May pera man tayo, kung may pera tayo, sabi ko nga doon sa hospital na ako nanalangin, kaya kong bayaran kahit ilang beses kang mag-dialysis. Parang gumana na yung puso ko, mga kapatid, kasi gusto to have emphasis na hindi sa pagtitipid ng gastusin. Sabi ko, kailan pa natin i-exercise yung faith? Kaya pinadala ng Panginoon to para ma-exercise natin yung faith, sabi ko. Amen. Salamat sa Diyos, hindi kami binigo. Ebidensya, nandyan siya ngayon, mga kapatid. Pag uwi namin sa church, sabi ng kapatiran, Sister Lani, bagong buhay ka ngayon. Dahil sabi ng doktor, hindi natataas. Yung sinabi niya mismo, malulunod na yan. Kung hindi nyo i-emergency dialysis kayo niyan, baka mamaya o bukas wala na yung pasyente nyo. Diyan pa naman, ikaw pa yung maririnig mo. Mabuti kung hindi mo talaga pamilya, di ba? Minsan kasi may mga tao dito na malakas ang faith nila pag hindi nila family. Brad, ganito lang yan. Madali lang yan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pero pag siya na takot din. At sabi ko sa church, why God allow yung mga bagay na grabe sa atin? Minsan inaalaw niya yung matinding mga sakit, may bukol, may cancer, pag inaalaw niya yung mga bagay na yan. Kasi kung small lang na sakit, small time, hindi masyado maluluwalhati ang Panginoon eh. Kaya sabi ko, Brad, tumaas na ang faith natin dapat. Kaya wag ka na magpa-pray sa akin. Sabi ko, kung may sakit lang ulo, lagnat ka lang at sipon. Sabi ko, magparacetamol ka na lang. Kasi magpatotoo ka, Lord, ay pinagaling ako ng sakit ng ulo. Kaya nga si Lazaro, nung may sakit, hindi pa nga pinuntahan ni Christ. May sakit pa lang pala eh. Small time pa lang yan, baka ipanalayan ko kaagad. Hindi pa maniwala yung mga Hudyo eh. Sabi niya, okay, inayaan niyang lumala yung sakit. Hindi pa rin pumunta. Tawag na silang tawag. Nagpadala silang messenger na sabihin niyo kay Jesus kasi ipanalangin niya kasi kaibigan niya sila. Madalas bumibisita sa amin. Kung kailan may sakit, hindi siya bumibisita. Ano bang klaseng kaibigan yan? Marahil ganyan po. Pero hindi na naiintindihan si Jesus. Okay, lumayo pa siya lalo. Sabi na, basahin yung Bible. Lalo pa siya nagpakalayo. Napapalapit sa kanya. Sinadya niya yun. Sabi ng prophet. So, hanggang namatay. Pero sabi ni Jesus pa rin, this sickness is not unto death, but it is for the glory of God. So mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, maluluwalhati siya eh. So, binurol, okay, patay na, hindi pa rin pumunta. Hinayaan niyang mailibing. Nailibing, unang araw, pangalawang araw, wala pa rin. Pangatlong araw, wala pa rin. Hanggang pang-apat para patunayan ang totoong agnas na. Kasi 72 hours lang yung katawan natin. Kaya ginawa na niyang, nilagpasan pa niya yung 72 hours para siguradong nabubulok na agnas na, mga kapatid. Amen. Kung yung ganong situation, kaya pa niyang ibalik yung nabubulok ng katawan, mga kapatid.
buhay ka pa naman, sinabi pala ng doktor yan. So mga kapatid, hallelujah, pinatunayan niya. Hallelujah, praise God. Ang sabi niya kay Mary sa si Martha na magkapatid, if thou canst believe, thou shalt see the glory of God. Because this sickness, Panginoon, wala na, atrasado ka na. Sabi nila, you are 4 days late, kumbaga. Alam niyo ba mga kapatid, sa Diyos, hindi siya pwedeng malate. God is never late. God is always on time. Amen. Not in your time, but in His time. Lahat ang Diyos, sa oras ng Diyos, walang atrasado mga kapatid. Maybe isipin mo late na siya, pero hindi siya pwedeng malate pagkat alam niya ang kanyang ginagawa mga kapatid. Hallelujah. Anong sabi ng Biblia? Nung nabuhay si Lazaro, yung mga critics ng mga Hudyo doon na hindi naniniwala, ang sabi nila, they believe Jesus Christ. Hallelujah. At doon nagulantang yung mga Pariseo, anong gagawin natin sa tawang ito? Pagka pababayaan natin ito, maraming sasampalataya kasi imagine nyo, ganyan yung ginawa niya. Kaya nga ayaw ng diablo talaga na ma-lift up yung faith ng mga tao. Pero habang dinadanganan tayo ng diablo, gumagawa naman ng Panginoon para ma-lift up yung faith natin. Kaya hayaan nyo lang kumisa may mga matitinding pinapadala ng kaaway at inaalaw ng Panginoon. Be conscious na ang purpose pa na ng Panginoon, hindi para pahirapan ka, hindi para sa kamatayan, hindi para malubog ka. It's for the glory of God. At lahat ng yan ay mag-uuwi lamang ng kaluwalhatian at pasasalamat sa ating Panginoon. Yan ang kanyang purpose mga kapatid. Praise God. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Can you say praise the Lord? At yan ay buhay na patotoo, kaya hindi ko mapigilang sabihin. Kaya tuloy, hindi ko agad-agad mabasa yung nabanggit ko kaninang Isaiah 53 na babasahin pa natin. Praise God. So, following the footsteps of Jesus, for this you were called. Dan tayo tinawag mga kapatid. Simple-simple mo unawaan natin ngayon ang ating pagkatawag sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi tayo, hindi natin inilagay ang ating sarili sa ministry. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan in-honor ng Lord dahil desire mong maglingkod sa Panginoon. You are serving God, it's not by your own will. It's not by your desire. It's by God's desire, mga kapatid. Kaya kung anong plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, yun ang mangyayari. Hindi pwedeng hadlangan ng kaaway, mga kapatid, kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. Okay, look at these things. Balik tayo sa Isaiah 53. Alam ko, mahaba pa ang aking oras. 15 minutes pa lang ako nagsasalita. Natandaan po natin, kung sinalita ng Panginoon, no? Okay, doon sa Isaiah 55 muna tayong pinuntahan ko bago yung 53. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Kaya nga pag sinalita ng tao pa rin lang yun, kahit doktor yan. Hindi ko minamalit ang mga doktor. Naniniwala ko yung pinag-aralan nila, totoo din yun. Ayon sa kanilang knowledge. Yan ang sinasabi nila, mga kapatid. Pero ang tanong ko sa inyo, kung naniniwala kayo, madaling maniwala ang tao na totoo yung sinasabi ng doktor kasi pinag-aralan niya. His knowledge tell that. Sinabi ng knowledge niya. Ngayon, balingan ko naman kayo. Totoo yun, naniniwala kayo, di ba? Na ang tanong ko rin, pag sinabi ng salita ng Diyos, totoo din ba yun? Oh, totoo yung doktor. Pili tayo ngayon sa dalawang totoo. Totoo yung doktor, totoo yung salita ng Panginoon. Bilang believer ka, alin ang mas mabigat na totoo? Yung salita ng doktor, yung sinabi ng doktor na totoo din, o yung sinabi ng salita na totoo din? Saan ang pipiliin mo? Kung sinabi ng doktor, operahan ka, ganyan-ganyan, at sinabi ng Panginoon, by my stripe I am healed, you are healed. Timbangin mo mabuti. Are you a believer? Panahon na mga kapatid, sabi ni Pablo, examine yourselves kung kayo'y nakatayo sa pananampalataya. Dahil sabi ng Panginoon, when the Son of Man shall come, can I find faith? Sabi niya, makakasumpong ba ako ng totoong pananampalataya? Anong ginagawa ng back to the apostolic fathers? Tingnan niyo ang ating mga fathers, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Ay, ganyan yung kanilang pananampalataya. Eh di ba, ang sabi naman ng prophet, we are the continuation of the book of Acts. Mayroon pang magpapatuloy doon sa book of Acts. Amen.
Nag-i-imin tayo doon mga kapatid, pero it's about time na hilingin natin sa Panginoon na maging realidad sa atin yan. Amen. Pagkat talagang dapat lumitaw na ang manifestation ng true believer sa panahon natin ito. Or else, we believe confession of our mouth, pero sa heart ay hindi ganon mga kapatid. Hallelujah. Kaya in-encourage ko kayo dito sa bagay nito. Sabi dito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish. Mayroong laging accomplishment sa salita ng Diyos. That's which I please. And it shall prosper. Hallelujah. Magpa-prosper talaga yung salita ng Panginoon. So, true prosperity is not based only on material. True prosperity, hallelujah, is by believing the Word. Dahil if you believe the Word, everything will follow eh. Amen. Praise God. Unahin mo ang salita. Physically, materially, spiritually, susunod lahat mga kapatid. Hallelujah ng mga bagay. So shall my word, sabi niya, accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sabi ng ating Panginoon mga kapatid. You see? So we can see these things. Now, pagka hinanap natin ang tumpak na salitang madali nating maunawaan, pag tinagalog natin, sinasabi ng Panginoon dyan, ang aking salita ay hindi babalik na walang pakinabang. Pagkat hindi nagsasalita ng Diyos ng walang kabuluhan. We serve a God that cannot lie. We trust God because He is a faithful God. Hindi babalik na walang tubo. Hindi babalik na walang, hallelujah, praise God, walang pakinabang. Tingnan ninyo mga kapatid sa buhay natin ito. Dumating din ang salita ng Diyos sa buhay natin. Can you say amen for that? Dumating. Narinig natin. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Sumunod tayo sa salita niya, sa mensaheng ito. At hindi basta salita. Ito'y salita ng katotohanan. Revealed truth of the hour. Nung bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, I have many things to say unto you. I say unto you. But you cannot bear them now. So may mga inumit pa si Jesus. Pero sabi niya, ito para sa atin na ito. Okay, continuation na po ito mga kapatid. Sabi niya, but when the Spirit of truth shall come, amen, He will guide you into all truth. And He will show you things to come. So this is the ministry of the Holy Ghost. Hallelujah. This is the ministry of the Holy Spirit. But it's not another person. Amen. It's the same God in the form of the Holy Spirit. So siya ngayon mga kapatid ang nangangalaga sa atin. The true leadership in the church is the Holy Spirit. It's not the man. Kung may yung tao dito mga kapatid, hallelujah, ma-identify natin pagkat ang taong tinatayo niya kapag totoong leadership ng Holy Ghost mga kapatid, pinapangunahan ito ng salita ng Panginoon. So hindi babalik ang kanyang salita na walang pakinabang. Laging may pakinabang mga kapatid. Ngayon, nung narinig natin ang salita, nais ko makinig kayong mabuti mga kapatid. Likod, harap, at gitna. Hallelujah. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, dumating ang salita, hindi pwedeng ang salita ng Diyos mga kapatid ay babalik mga kapatid na walang pakinabang. Kaya nung binitawan ng salita, ipinangaral ang salita, narinig natin ang salita, kaya ka ngayon nakaupo dyan, kaya ka ngayon ay nakandito ngayon, nagpapasalamat. Yan na yung pakinabang ng salita ng Diyos. At ngayon napapakinabangan tayong lahat. Meron tayong positioning. Meron tayong bahagi sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi na sayang ang pagpupuyat ng mga pastor. Hindi na sayang yung mga ninuno nating pumanaw na. Hallelujah. Ito pa rin yung salitang pinangaral nila. At nasaan? Hallelujah. Ang mga pakinabang. Nandito sa harapan ko ngayon. Ang mga naging pakinabang. Kayo nakinabang sa salita, kayo nakinabang sa bawat kaloob, kaya hindi nga talaga babalik ang salita ng Panginoon na walang pakinabang, Brother Cholo. Hallelujah. Sinong mag-iisip na kahit anong mangyari sa atin, hallelujah, nakatayo ang iglesyang ito mga kapatid. Ang Diyos, ito ngayon yung pakinabang ng kanyang salita. Gagawin ko, I will build my church upon the rock of revelation.
Hallelujah. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid. Hindi palakihan ito ng grupo mga kapatid. Hallelujah. I believe the Church of Baclaran, I declare in the name of Jesus Christ, i-bless ito ng ating Panginoon. Brother Danny, hallelujah, I'm so blessed for your ministry. Noon pa man sa deacon yan, hallelujah, doon sa Jabez mga kapatid, nakita ko kung paano siya gumanap sa kanyang ministry. Ano yan? Yan yung pakinabang ng salita. Hindi na walang kabuluhan ang salita ng Panginoon. Lumago yung salita sa iyo. Lumago ang salita sa atin mga kapatid. Amen. Kaya lahat tayo, ang mahalaga, paggamit tayo sa Panginoon. Hindi tayo magkaroon ng division, magmahalan tayo, magtulungan tayo sa kalooban ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Hallelujah. Kaya tayo naging tapat. Pagkat tapat yung salita at yan yung pakinabang ng salita. Mayroong tapat na salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya nandito ang mga tapat na mga believers pagkat binitawan niya na salita. Hallelujah. Hindi babalik ng walang kabuluhan mga kapatid. So tunay ang kanyang salita mga kapatid na may pakinabang. At tayo ay nakinabang. Sa bawat ministry, may nakinabang kay Brother Branham, may nakinabang kay Apostle Paul, may nakinabang kay Apostle Peter. Hallelujah. And through the church ages, may nakinabang kay Martin Luther, may nakinabang kay John Wesley. Hallelujah. May pakinabang lahat. Hallelujah. Sa panahon ng Reformation Age, gaano pa kaya ngayon? Hallelujah. Sa panahon ng full restoration of the Word of God. Ni-restore tayo mga kapatid. At nandito ang mga fivefold ministry. God sends a gift. Hallelujah. In the midst of us, there are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Hallelujah, for the perfecting of the saints. Hallelujah. At nang sinalita ng Biblia yan, bakit naglitawan ito? Hindi pwedeng hindi lumitaw. Pagkat sinabi ng salita, yun ang magaganap. Hindi binibitawan ng Diyos ang kanyang salita nang walang kabuluhan. Magkakaroon ng reality. From prophecy to reality, mga kapatid. At nandito na tayo sa reality, mga kapatid. Hindi lang binabasa ang Biblia. Hindi lang natin binabasa ang salita. Tayo ang manifestation ng salita. Hindi lang nababasa na magkakaroon ng revival. Dapat tayo ng revival ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang ebidensya. Hallelujah na tayo tinawag at pinili at nagmamanifest kung ano yung ginawa ni Jesus, kung ano yung example niya, mga kapatid. Siya rin ang ating pong nagaganap sa ating kalagitnaan. Oh, thank you, Jesus. We don't care kung may maniniwala hindi. Ang true believer ay maniniwala pa rin yan, mga kapatid. We can see all these things. May ginagawa ang Diyos sa atin. Gusto ko yung continuation ng sharing namin ni Brother Cholo sa ni Brother Joey dahil mayroong ginagawa ang kilala niya ang kanyang anak, si JC, di ba? Kilala niya ang kanyang mga anak. Father siya sa lupa. As a biological father, natural father. 8 ang kanyang anak, pang-8 si David. Dumaan na yung 7, mga kapatid, hindi yun ang pinili ng Panginoon. At sabi niya ay, wala na ako maibigay sa'yo. Hindi ko na nga gustong tawagin yung isa wala na pag-asa yun. Nireject mo na itong 7, yung pakaya. Kasi kilala niya ang kanyang mga anak, di ba? Pero alam niyo, bilang father, kahit father siya, mayroon pong hindi niya alam na ginagawa ng amang nasa langit. Tandaan natin, mayroon tayong Father sa lupa na ginamit ng Panginoon, pero how about our Father in heaven? So yun yung hindi alam ni Jesus na may ginagawa sa kanyang anak doon sa wilderness. Amen. Na-train si David, mga kapatid, ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At alam ng Panginoon yung heart, yung puso ni David, mga kapatid. So siya ang pinili ng Panginoon. At ang Diyos ay sovereign kung anong gusto niyang piliin. Hallelujah. Kaya nga meron tayong ikap, sabi ko eh. Ikap means elected, called, and anointed, and placed. Kasi pag ikaw ay unang-una pinili ng Panginoon, kasi ang pagpili, hindi dito sa lupa. Election is in the mind of God. Before the foundation of the world. Election is in heaven. But calling is on earth. Kaya nauna yung election, elected ka na before the foundation of the world. At dahil sa elected ka, ang patunay na pinili ka, dapat tatawagin ka ng Panginoon. At kapag tinawag ka ng Panginoon, tulad ni David, pinili ng Panginoon, pinatawag mula doon sa parang. Pagkatapos, mga kapatid, pagdating sa bahay nila, mga kapatid, anong ginawa? Pagkatapos, dahil elected siya, tinawag siya. Anong ginawa sa kanya? Binuhusan ng langis ni Samuel. Yung punong-puno ng langis sa nasungay ng hayop na nilalagay niya na doon. Kaya filled with the Holy Ghost. Langis, speaks of the Holy Ghost.
At ang inilagay sa kanya, hindi 1/4, hindi kalahati. Sabi ng Bible, puno. Amen. Kaya fullness, hindi partial ang natanggap nating revelation. Dapat fullness of revelation. Hallelujah. So ibinuhos sa kanya mga kapatid, anointed na siya. Anong susunod? After you are elected, called, and anointed, then positioning, placing. We are predestinated unto adoption by Jesus Christ. Your new birth is not position, yung pagiging anak mo mga kapatid, yung pagiging born again natin, ipinanganak na tayo sa kingdom of God, that's our birth. Pero adoption is different. Why? Marahil born again ka na, mayroon ka ng new birth. Pero hindi pagsasabay ka agad yun, na pagkapanganak mo ay mailalagay ka na kaagad sa positioning, sa position. Adoption is different from your birthright. From your new birth. New birth. Pwede isisihin lang ka ngayon, napuspos ka ng Holy Ghost, meron ka ng new birth. Pero mga kapatid, iba yung adoption. Kailangan mo mag-mature, matrain muna, dadaan ka sa tutorial. Galatians chapter 4, di ba? Pagkatapos mga kapatid, pag kinumusta ka ng father mo, okay na ba yung anak ko? Okay, sige, ipoproklama ko na. Tawagin ang mga elders dito sa mataas na bundok at i-announce ko na, this is my beloved son. Mula ngayon, yung perma ko, perma mo na rin. Kung ano yung salita ko, salita mo na rin. Hallelujah. Kaya pag nagmamature tayo, pinapamature tayo ng Panginoon, piniprepare tayo mga kapatid, because we are predestinated unto adoption through Jesus Christ. Hallelujah. Kung inadapt yung pinaka-only begotten son, this is my beloved son, adoption din yon. Positioning yun, placing as a son. I-adapt din tayo mga kapatid para maging siya ang ating big brother. Hallelujah. He is the firstborn among the brethren. Sabi ng Biblia, nagtaka ako noon bakit tinawag tayong brethren Okay mga kapatid, pero na-reveal sa atin mga kapatid, yung relationship na yon. Kumbaga, ang ibig sabihin lang na pag sinabing tayo ay kapatid ni Jesus, terminology yun mga kapatid, that we are co-heirs with Him. Alam nyo, pag may tatay kayong mayaman, tingin kayo sa akin, kung may tatay kayong mayaman, at 5 kayong magkakapatid. Kapag ito ipapamana niya, siyempre ang unang priority maghati-hati ng kayamanan ng father, mag-inherit yung magkakapatid. Praise God. Hati-hati yun mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, we are joint heirs, co-heirs with Christ through faith in the Lord Jesus Christ. At tinawag siyang hallelujah, para tayo maging katulad ng kanyang anak at siya ang maging panganay sa lahat ng magkakapatid. So kaya consider tayong brethren. This is my brethren. Sabi ng Panginoon, di ba, nangangaral po siya at ang mayroong tumatawag sa kanya na nandyan yung mga kapatid mo sa labas. Yung natural na anak ni Joseph, saka si Mary. Okay, pagkatapos, sino ang aking mga kapatid? Sabi ng Panginoon. Okay, tinignan niya yung mga listeners. Ang tunay kong mga kapatid, itong mga nakikinig sa aking salita at ginaganap nito. Kung isa tayong gumaganap, nakikinig ng salita at gumaganap ng kanyang salita, we are considered part. We are brethren. Okay. Kuya natin si Jesus. Nang ibig sabihin, hindi yan basta literal na carnal na kaisipan. Ibig sabihin, para maging tagapagmana kang katulad niya, kung anong mana niya, mana natin mga kapatid. Hallelujah. Pagka tayo ng mga sumunod sa kanyang kalooban mga kapatid, kahit maraming suffering, we still follow the footsteps of Jesus Christ. Hallelujah. Kahit may mga persecutions, kahit may mga trials mga kapatid, nagpatuloy po tayo mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa wakas. Hallelujah. At hanggang sa dulo, amen, kabahagi tayo sa lahat ng kanyang mana. Kung uupo siya sa trono, uupo din tayo. Pag maghahari siya, maghahari din tayo. Kung siyang liwanag ng sanlibutan, tayo liwanag ng sanlibutan. Ano mang mayroon siya, mayroon tayo mga kapatid. Ganyan tayo kadakila. Ganyan po ang position natin mga kapatid. If you know your position, sabi ng prophet, the greatest thing, the greatest curse in the church is the people don't know their position in the church. Kaya nga sabi ng prophet mga kapatid, dapat sa church, especially sa local, pag sa local ang pinag-uusapan natin, of course, we have a pastor. The pastor is a special person. He's the ox of the team. If there's passes of the people, he can sit down with them between two families kung mayroong mga problema. Tatayuan niya bilang pastor. He is ordained a pastor. He knows what to do para ayusin ang church.
And then may mga alala dyan, may mga deacons, may mga elders, may mga trustees, then down to the members, the whole body in the local church. From local to universal church, mga kapatid. Anong sabi ng prophet? If the pastor obey God at tatayuan niya ang kanyang posisyon, down to the board of trustees and deacons. And they will submit one another. They will submit to the obedience to the will of God. Sabi niya, God will works through us. That's the pattern. Makagagawa ang Panginoon. Paano kung divide tayo, konti-konting hallelujah, may nakita kang kahinaan ng sino man, ipagsasabi mo, ipagpachismis mo, pagkatapos hindi maganda ang atmosphere ng church, mga kapatid, paano ko kilos sa atin? Pero kung ang divine love, kung ang good atmosphere ay dala-dala natin mula sa tahanan patungo sa church, makakakilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Malaya siya, mga kapatid, na makikita natin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Anumang hilingin natin sa panalangin dito, hindi tatayo anumang gawa ng kaaway sa church na ito. Kung tayo nagkakaisa, nagmamahalan tayo, sumusunod tayo sa footsteps ni Jesus, kung ano yung halimbawa niya sa atin. At sabi niya, I give you commandment, love one another, that the people may see, makikita nila na you are my disciples indeed. Amen. So yun ang napakahalaga, mga kapatid. Hallelujah. Kahit ang kaaway minsan magpapadala ng poison stuff, sabi ng prophet, magpapadala siya ng isang critic, hallelujah, para sirain ang iglesia. Sabi niya, don't take side with her or with him. Pray for that man. Stick one another. Love one another above everything. Then lahat ng yan, it will be scattered. Wala po magiging problema, mga kapatid. Darating man ang problema, pero walang problema hindi naaayos. Kung ito'y pinapangunahan ng Holy Ghost, pinapangunahan ng pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, hindi mahirap ayusin. At ang pagpapala ng Panginoon, ibubuhos niya mula sa pulpitong ito hanggang sa pinakamababa, mga kapatid, from the pulpit to the janitor, sabi ng prophet, God will bless this church. Amen. That's the footsteps of Jesus. If you really follow the footsteps of Jesus, you will not hate your brother. You will not hate your sister. You can forgive. You can love. Amen. The church will be unified. Magkakaroon ng unity. Kung sabi ng pastor, ay develop natin to, ayusin natin to. Itong kailangan natin gawin para sa furtherance of the kingdom of God. Do all you can for the kingdom of God. Makibahagi tayo. Makibalikat po tayo, mga kapatid. Hindi tayo iiwas kung ano man yung mga suffering sa church. Amen. Bahagi tayo. Sabi ng prophet, give your full support in your church. Love your pastor, stay with your pastor. Tapos na tayo doon, mga kapatid. Kung saan tayo nalagay ng Panginoon, mga kapatid, magpatuloy na lang po tayo, mga kapatid. Yung mga nagawa nangyari na minsan ay hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, lahat ng yan. Inalaw ng Diyos, God is behind every move. Walang accidentally na nangyari, mga kapatid. Hallelujah, isipin ninyo maging positibo kayo lahat, mga kapatid. Hallelujah, yung nagdaang taon, 2025, hallelujah, wag na natin dalhin ngayon sa 2026 kung hindi maganda yon. Ang lagi natin tignan kung anong magandang gagawin ngayon ng Panginoon this 2026. Forget about the past. Halal, huwag tayo mabuhay sa nakaraan. Mabuhay tayo, mga kapatid, kung anong gagawin ng Panginoon ngayon. So we are under expectation na ang Panginoon, more blessing pa, ang paggabay ng Panginoon, ang pag-iingat, ang kapangyarihan, ang pagkilos ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Kung tayo nagkakaisa, patuloy na pag-aalabin ng Panginoon ang ating pananampalataya. I'm just exalting you. I'm just encouraging you, mga kapatid. I'm not telling you about the doctrine or something, mga kapatid. You have a pastor. Sapat yan para mangaral sa inyo, para pakainin kayo. Because promise ng Jeremiah 3:15, I will give you pastor according to my heart, that he may feed your soul with knowledge and understanding. Hindi para hanapan nyo ng pakainin kayo ng hamburger dito, kung ano man. Hallelujah, ang tunay na pinapakain ng tunay na pastor, mga kapatid. Hallelujah, ay ang kaalaman sa salita ng Diyos. Yung knowledge na yan, hindi po yung knowledge na kulikurum na school, mga kapatid. Yun ang earthly knowledge. Pero that knowledge is the knowledge about the truth. And knowledge about the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kung ang church ay dapat ang knowledge niya, mga kapatid, talagang lumago sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang ipinapakain. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, do you love me more than this? Sabi niya, feed my sheep, feed my lamb. So that's number one position ng minister, para pakainin ang mga tupa ng Panginoon. Hallelujah, praise God. At salamat, nagpadala ang Diyos
nang siya ang dumampot, siya ang pumili para magpakain ng ating kaluluwa. Respect din pagkat sila ang pasakop kayo sa kanila pagkat siya ay magbibigay sulit, mga kapatid. Hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon. Sila ay nagpapagala, nagpupuyat para sa inyong kaluluwa. Amen. Kaya submit yourselves. Hallelujah. Respect the elder of the church. Nandiyan ang mga deacons, nandiyan ang mga trustees, nandiyan ang mga brothers po natin, mga kapatid. Kung mayroon pong respetuhan sa bawat isa, mga kapatid, makakakilos ang presensya ng Panginoon. Hindi masisira ang paggalaw, malayang espiritu ng Panginoon sa ating kalagitnaan. At ang revival mula sa salita ay uulanan tayo rito, ibubuhos ng ating Panginoon. Amen. So magtatapos na ako, mga kapatid, sa Isaiah 53. Matagal ko nang binabanggit, hindi ko pa binasa. Babasahin ko lang, Pastor Edgar, at bahala ka na mag-expound kung hindi ko na-expoundin. Ano bang oras na? 5:10? O sige, give me 1 hour. Hindi na, siguro 15 minutes na lang. Praise God. Alam ko, may mga malayo pang uwian yata, di ba? Kami naman, di naman masyado nagmamadali pa yata kasi sabi nila, baka bukas na umuwi. Para may konting banding pa, kapi-kapi pa. Namiss namin kayong lahat, mga kapatid. Okay, sabi ng Isaiah 53, balikan natin saglit ito. Kasi we are following the footsteps of Jesus. Eh, makikita na lang po natin dyan, yung character dyan eh. Okay, tingnan nyo mabuti dahil alam ko, kabisado na po natin yan. Who has believed our report? Verse 1. And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He has no form nor comeliness. Why? Sabi diyan, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. This is prophecy. At napulpil yan kay Jesus. Ano naman talagang kagandahang makikita mo sa Kanya? Kung imagine mo yung pinagpahirap sa ating Panginoon, may koronang tinik, inubaran, tapos punong-puno ng latay, mukha, lahat, sugatan, mga kapatid, nabugbog dahil sa atin, yung taong nabugbog nga puro pasa, puro namaga, mga kapatid. Anong kagwapuhan na makikita natin? Sa panlabas, wala. Pero sa puso ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, nandun yung beauty na nakatago. Ay huwag tayong tumingin sa panlabas, mga kapatid. Ang nakita natin, yung nasa loob. Now, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Imagine that. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Ano ngayon ang sinasabi ninyong kalungkutan nyo at kalumbayan nyo? Ibigay nyo na sa Panginoon yan. Dahil 2,000 years ago, sabi niya, surely He borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Sabi diyan, but He was wounded for our transgressions. Imagine that, mga kapatid. He was bruised for our iniquities. Siya nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Ano pang mas description na gusto nyo mangyari dyan, mga kapatid? Kahit anong niresita sa iyo ng doktor, tapos na yung resita ng Panginoon. By His stripes, we are healed. Tingnan nyo. Sabi niyang, the chastisement of our peace was upon Him. Ang parusa ng para sa ating kapayapaan napunta sa Kanya. Sabi ng prophet, one time, sabi niya, ang Diyos ay galit na galit sa atin. Pero yung galit na yun naibsan, nung mayroon ng pinagbuntunan. Tingnan nyo, minsan may mga tatay o nanay, o si nanay ay galit na galit doon sa, minsan vice versa galit sa kanyang asawa. Dahil hindi niya mabugbog yung kanyang asawa, ang binugbog niya yung kanyang anak. Napunta doon O sometimes yung na mga
asawang babae minsan, ganito ang kaso naman. Galit na galit doon sa kanyang anak na pasuway. Ang sisi naman, pupunta niya doon sa tatay. Hindi mo kasi dinidisiplina ng ating anak. Hindi niya mapagalitan. Dito naman sa asawa niya, ang ibubunto niya, mga kapatid. Para lang maibsan ba yung kanyang galit, dapat may mapuntahan. May pagbubuntunan. Kaya mahirap na pagbubuntunan, di ba? Mahirap. Pagkaramdam mo, mga kapatid, ba't ka nagagalit sa akin? Doon ka naman na, yun naman ang gumawa, ba't mo binubuntun sa akin? Di mo matanggap, di ba? Pero si Christ, yun ang kanyang inako. Amen. Yung parusa na para sa atin, galit ang Diyos sa atin. Pero para hindi na magalit ang Diyos sa atin, doon niya ibinuntun sa kanyang anak. Doon niya ibinuhos yung galit. Kaya salamat, mayroon ng pinagbunto ng galit. Yung para sa atin napunta na sa Kanya. Kaya ngayon, mayroon akong tiwala sa pag-ibig ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa akin pagkat mayroon nang sumalo, hallelujah, ng galit na yon. The chastisement of our peace was upon Him. And He was, by His stripes, we are healed. Imagine, siya nabugbog. Siya nasugatan dahil sa atin. He was bruised for our iniquities. Pwede natin kunin yung talata niyan, sabi ng prophet, di ba? Praise God. Adapin mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ilalagay mo ang pangalan mo dyan, Brother Cholo, pwede nating sabihin, hallelujah, dahil kay Brother Cholo, siya nasugatan dahil kay Brother Cholo. Siya nabugbog dahil kay Brother Cholo. Hallelujah. Siya nasugatan dahil kay Brother Cholo. Siya hinubaran dahil kay Brother Cholo. Kunin mo rin yan, sister. Sino man sa atin, mga kapatid? Sa atin lahat yan. Hallelujah, praise God. At ano ang naging kanyang attitude? Ito ang step of Jesus. We must follow the steps of Jesus. He was, sabi niya, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tingnan niyo dyan. The Lord has laid on him the iniquity of us all. All. Because all have sinned and come short to the glory of God. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Aren't you glad for that? Okay, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. He was oppressed and he was afflicted. Yet, sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Can you follow that step? Pag ino-oppress ka na, pagka sinisisi ka, pinapahirapan ka na, afflicted ka na, apektado ka na. At ito ang matured na pag-aaral, pagpracticein natin. Ako, sabi ko sa Lord sa taong ito, Panginoon, tulungan mo ako. Na ang gusto kong maging attitude, nung magawa ko na ito, pag magawa ko ito yung aking pong gustong marating, na kapag paggalit ako ay hindi ako magsalita. Yun ang gusto kong goal ko ngayon sa taong ito. Tandaan po ninyo ito, napakagandang post-tip ito, na kapag galit ka, pag-aralan mong wag kang magsalita. Pagkat wala kang mabuting sasabihin kapag galit ka. Sabihin mo na lang kapag lumamig ng ulo mo, saka ka makiusap. Amen ba, mga mother, mga father, mga sisters, mga brothers na narito, mga kapatid? Kasi alam niyo bang sabi ng Bible, ang isang sakdal na tao ay kaya niyang i-control yung kanyang dila. Perfection na tayo ng perfection, o malalalim na tayo sa message, bukas ng mga mystery, mga restoration tayo, revival tayo, pero pagdating sa labas, iba yung attitude natin, mga kapatid, nalilimutan natin na isa ito. Gusto kong mag-build dito, mga kapatid. He was oppressed and he was afflicted. Yet, he opened not his mouth. Are you ready for that footstep of Jesus? Do you want to follow that footstep? He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he opened not his mouth. Imagine that. He opened not his mouth. Para siyang tahimik lang po siya, mga kapatid. Makita po natin. So,
inilarawan ni Jesus Christ dyan, yung character na yan, yan na siya ang pumulfill. Siya ang pumulfill sa bagay na yan. At alam niyo, meron po akong naalalang napagagandang story ng an example ng ating messenger ng prophet, si Brother Branham, sabi niya, para i-relate ko lang po yung bagay na yan, yung kwentong yon ay may kaugnayan dyan eh. Mayroon pong isang, kung ma-recall ko lahat yun, mayroong isang dalaga, nag-aral sa universidad na, nakapag-aral, naging maganda siya. Tignan, talagang medyo social na siyang tignan kasi nagdalaga na siya. Pero one time sumakay itong dalagang ito sa train. Tapos pagbaba niya, saktong nag-aabang din yung mother niya. And then sabi doon ay, natuwa siya, gusto niya yakapin yung kanyang anak. Tuwang-tuwa. Mayroon siyang, ayaw niyang ma-embarrass kasi ang taong ayaw, alam mo minsan, yung mga taong ayaw mapahiya, ma-pride yun eh. Ma-pride ang isang taong ayaw mapahiya. Pag handa ka mapahiya, wala kang pride. Ay, sino na bang gustong mapahiya? Kahit ako nga, pahiya niyo dito sa harapan, di para mahirap, no? Pero napansin ko mga kapatid, yung tao minsan na ingat na ayaw niya magkamali, pride din yun. Hindi ko sinasabing sadyain mo magkamali. Minsan talaga magkakamali tayo. Pero kaya nga ayaw mong gawin ang isang bagay kasi pag baka magkamali ka, mapahiya ka, hindi mo alam pala, akala mo, dahil ayaw mong gawin, akala mo humble ka, hindi, ma-pride ka pala doon. Kaya ayaw mong gawin mga kapatid. Kasi you don't want to be embarrassed, ayaw mong mapahiya. So ngayon, itong babaeng ito, itong dalagang ito ay, dahil may kasama din siyang, siyempre, alam niyo ng mga kabataan, pagka medyo nagsisiksihan na sila, tapos medyo magandang kanilang gadget, magandang kanilang kotes, magandang kanilang lahat ng kanilang itsura, at may mga professional sila, something. Minsan nalilimutan nila kung saan sila galing. Ang ngayon, tamang-tama mga kapatid, gusto siya yakapin ng kanyang nanay na, anak kita, sabi niya. Pero dahil sa dininay niya, iniwanan niya, hindi kita kilala, sabi niya. Praise God. Bakit ginanon niya? Kasi yung nanay niya ay kapangit ang mukha niya, malayong-malayo sa kanya. Ngayon, nakita yun ng konduktor ng tren. Alam mo, nung ako'y tumira doon sa lugar ninyo nung malit kang bata, alam ko yung story niyo sabi niya. Yun ang namagitan, yun ang sabi. Alam mo ba, yung nanay mo, kaya ganyan ang mukha niya, pangit kasi the burn degree, ilang degree yung na-burn siya dahil yung pala, siya yung bata pala mga kapatid na itinaya ng kanyang nanay ang kanyang buhay. Kumuha nung nasusunog yung lugar. Pagkatapos siyempre nasa crib yung bata. Paano ba, pwede bang iligtas niya ang sarili niya yung bata? Wala eh. Okay. Hindi alam ng nanay, wala siya madaanan, apoy na lahat. Nagkumot daw siya ng basang kumot. Inabunga niya yung sarili niya para lang masayakop niya ang kanyang, yung baby na yon na babae, no? Bata, no? Tinakbo niya mga kapatid. Nailigtas niya. Kasi kinubutan niya ng kumot siya. Hindi na niya inisip yung mangyayari sa kanya just to save that daughter mga kapatid. Hindi niya inisip ng nanay. Ganun yung pag-ibig ng ina. Hallelujah, praise God. Tinakbo niya mga kapatid. Naligtas. Nabalot niya. Pero dahil yung nanay, hindi niya talagang na-burn yung mukha niya, lahat katawan niya. Pero nakaligtas pa rin siya mga kapatid. Kaya lang wala na, alam niyo na, hindi na maibalik. Maliban kung pa-plastic surgery siguro kung hindi niya kayang magpa-plastic surgery. So, ganun ang kapangit niya. Pero ang sabi ng konduktor, hindi niyo ba alam, kung maganda ka ngayon, actually, mas maganda yung nanay mo. Now, she became ugly, sabi ng prophet. You are now beautiful. Hindi mo ba alam na yung beauty niyang mo niyan ay na-preserve? Naging pangit ang nanay mo. Dahil sa pagliligtas sa'yo, hindi mo alam yon, sabi niya. Praise God. Kaya makikita po natin mga kapatid, at nirelate ng prophet ang bagay na ito mga kapatid, walang makitang kagandahan kay Christ. Hindi ibig sabihin hindi gwapo ang Panginoon. Ginawa niya ang image. Siya ang lumalang ng lahat. Hallelujah, siya ang nag-engineer ng lahat. Hallelujah, alangan na walang itsura ang Panginoon. Pero yung tinutukoy doon dahil sa nabugbog dahil sa atin, walang magandang makikita sa kanyang mukha. Puro sugat, puro latay. Pero doon sa pangit na yun na latay, by His stripes, we are healed.
Hallelujah! Ganyan kabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Kinuha niya yung papel natin. And then na-realize niya, mga kapatid, yun na ganun pala ako pagkamahal. Dapat ma-realize natin yun. Hallelujah! At then, makita po natin, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Him who knew sin, sabi niya, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. He became sin for us, that we might be the righteousness of God. Anong sabi ng Bible? Siya naging dukha upang tayo maging mayaman sa Kanya. Wala ngayon yung buhay mong yan. Wala ngayon yung kinatatayan mo. Wala ngayon yung kagandahan na yan. Hindi na sana tayo nabuhay ng ganito. Hindi na tayo nakilala, nalasap ang biyaya ng Panginoon. Wala tayong pag-asa. Walang buhay na walang hanggan. We are out of fellowship. Wala tayong bahagi sana. Pero mga kapatid, ang Panginoon ang nagsakripisyo. Higit pa siya doon sa mother na yon na itinaya ang kanyang buhay. Hallelujah. Kaya ngayon mayroon tayong buhay na tulad nito. Nakalungislib ka, nakaayos ang buhay mo. Dati manginginom ka, sugarol ka, babaero ang iba, sinungaling, walang pag-asa, nabuhay sa kadiliman. Hallelujah, we are a cursed people, but from a cursed condition to a blessed condition, from the darkness to the marvelous light. Hallelujah, tingnan nyo naman ang ginawa ng ating Panginoon. Ang beauty ng church na ito dahil sa sakripisyo ng Panginoon. Let's all stand and remember this theme. Follow the footsteps of Jesus. For this we are called, because of Christ also suffered us, living as an example that we should follow His steps. Nabasa niyo ba yon? Siya naging nagpakadukha dahil sa atin, for the sake of us. Lahat ng hirap niya, naka-address yun para sa atin. Ganyan tayo ka-special sa harapan ng Panginoon. That's why when you worship God, give your best. When you serve the Lord, give your best. Kung magbibigay ka sa Panginoon, tulad sa Old Testament, pag naghahandog ka, hindi pwede yung bulok na prutas, hindi pwede yung mga iaali mo yung tupa na may pilay, may galis. Ito na lang, yung may galis na kasi hindi ko na mabinta sa bintahan ng market yan. Ang Panginoon, pinagbawal niya. Bakit niya pinagbawal yun, mga kapatid? Bakit? Hallelujah. Bakit ganyan kayo magbigay sa akin? Sabi ng Panginoon, I deserve niya yung the best. Pagkat siya ang gumawa sa atin, siya nagbigay sa atin. Hallelujah, yung hininga mo, yung kalakasan mo, mga kapatid. Hallelujah, kung marunong kang umawit ka sa Panginoon. Give your best. Hallelujah. Mangusap ka, lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon, ibigay mo ang the best. Kung drummer ka, ibigay mo ang the best. Kung pianista ka, huwag mong titipidin. Kung practice. Hallelujah, ano man yung bahagi natin sa gawain ng Panginoon, give your best to the Lord. Hallelujah, hindi ko sinasabing magpagalingan tayo. Kung ano lang yung kaya mo na nandyan na alam ng Panginoon, ibigay mo lang. Palalaguhin niya ng ating Panginoon. Huwag kayong magsawa. Amen. Hindi nakakasawang maglungkod sa Panginoon. Hindi nakakaumay ang salita ng Diyos. If you are filled with the Holy Ghost at naunawaan mo ang biyaya ng Panginoon, hallelujah, you can say, kahit tumagal pa ang rapture, I will serve more. Habang ako'y nabubuhay, sasabihin mo sa Panginoon, dudublehin ko pa. This year, kung ako'y nanghina noon, kung ako'y nagkulang noon, ngayon I would have to have self-inventory at nais kong ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan at pagluwalhati. God bless you all. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you, Pastor Edgar. Salamat sa inyong invitation. Hallelujah. I will continue my prayer in my personal prayer. I'm praying for you all. God bless you. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Hindi ko na patatagalin, kaya ang karagdagan, ibibigay ko na po sa ating buting pastor. Amen. Praise God sa lahat po ng bahagi pa. Amen. Sa alam ko na matagal na rin sa akin, matagal na rin siguro yung preaching ko, mga kapatid. So I'm just giving you encouragement dahil why I'm giving encouragement, lahat tayo na-encourage. Hindi lang kayo, pati ang tumatayo. Pag nagbibigay tayo ng encouragement, kung ano yung tinatanim natin, yun ang aanihin din natin. What you sow, you reap what you sow. Amen, praise God. So, magtanim lang tayo ng mabuti, yun ang aanihin natin. Praise God. Kaya hindi masasayang kung tayo ay laging pagpapala sa church, nagbibigay tayo ng kalakasan, encouragement sa mga kapatiran. Hallelujah. Darating kasi ang panahon, kaya encouraging one another, sabi niya. Kasi darating ang panahon, nangangailangan ka rin ng encouragement. Magtulungan kayo, sabi niya, kasi darating ang panahon, kailangan mong tulong. Magpatawaran kayo, sabi niya, kasi darating ang panahon na ikaw din ay magkakamali. That's why, remember these things. Continue to follow the footsteps of Jesus.
Dahil pag-pray niyo ako, hindi ko inaring ganap ang, hindi ko inaring natupad ko na lahat. Hindi ko inaaring perfect na ako, pero nagtutumulin pa rin tayo. This 2026 hanggang dumating ang Panginoon para sa ating kasagdalan. Pray for us, pray for me, praying one another. Kahit na matagal man tayo hindi magkita, mga kapatid, kasama kayo sa aming panalangin. We long for fellowship kung saan tayo dadalhin at kalooban ng Panginoon. God bless you all. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, happy Thanksgiving sa bawat isa sa ating Panginoon. God bless you, Pastor Edgar.